Kailangan ng palakasin ang environmental compliance sa mga flood control project ayon sa isang marine science expert. Sabi naman ng DENR, may pananagutan ang mga sangkot sa mga depektibong proyekto. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Naniniwala sa UP Marine Science Institute Professor Fernando Siringan na tila kailangan seryosohin ng mga otoridad ang pagsasagawa ng Environmental Impact Assessment o EIA sa tuwing magtatayo ng flood control project. Ayon kay Professor Siringan, hindi lang ito makatutulong na maibsan ang epekto ng pagbaha, maaari rin itong sumabay sa klase ng klima na mayroon sa isang lugar. Dapat lang naman na may pag-aaral bago may gawing proyekto, maski na ang pamahalaan natin. Sa akin nga, since public funds siya, mas dapat lamang na may pag-aaral kung saan nga ba dapat ilagay ang isang struktura, anong struktura ang kailangan, at kailangan din nating bantayan kung paano ginagawa, kung ginagawa nga yung isang proyekto. Dagdag pa ni Siringan, pwede naman daw gawing nature-based ang implementasyon ng flood control projects. Ibig sabihin, may konsiderasyon sa kalikasan at ecological makeup ng isang lugar ang dapat na gawing solusyon sa pagbaha sa mga nasabing lugar. Halimbawa na lamang daw ang ginagawa ng bansang Netherlands, kung saan pinalalawak ang mga ilog para mas maging maayos ang daloy ng tubig sa tuwing bumabaha. Sa syudad, 3 metro, kabilaan, 6 na metro kagad yon. Ang laking tulong noon. Pero ang dami, gobyerno, private, grupo, individual, naglalagay ng istruktura doon mismo sa ilog. Ang mga ganong gawain, dapat pigilan natin. Sa ngayon kasi, administratibo lamang ang pupwedeng sanction sa mga kumpanya o ahensyang may gawa ng palyadong flood control project. Ayon sa Section 9 ng Presidential Decree 1586 na isinabatas noong 1978, ang sino mang gagawa ng proyektong lalabag sa terms ng Environmental Compliance Certificate na ini-issue sa mga proyekto ay papatawan ng multang hindi tataas sa 50,000 piso kada violation. Bukod pa riyan ang pananagutan ng kumpanya sakaling pumalya ang proyekto. Importante rito yung liability nila in terms of the damages incurred by the flood control program. So ito talaga dapat ang tingnan. Pero sa amin kasi usually, kung makikita mo yung EIA natin, ano naman po natin yung EIA, it is undertaken during or prior to the project implementation. Kinumpirma naman ni Environment Secretary Rafael Lotilla na nakatatanggap na sila ng mga reklamo tungkol dito. We have received actual complaints where there are infrastructure that have been encroached on natural waterways which they're not supposed to, and they're asking for cease and desist orders, and in a number of cases these have been issued. Patuloy naman ang isinasagawa ngayong mga proyekto ng DENR katuwang ang Interior Department at iba pang ahensya para makabuo ng climate resilient projects sa mga lalawigan. Layo ng Project Transform na siguruhing nakasasabay sa climate risks ang nasa 29 na probinsya pagdating ng taong 2026. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.